Sige na, patayin mo na. Gusto mong patayin. Patayin mo na. Over. Ang pagbabalik dito sa Pearl. Ang Manila Central Pearl. Dito na naman tayo mga kaibigan. Nakikita nyo naman. Huwag ka lang magsalita. Nakikita nyo naman. Ang mga banderang samut-saring gumagawayway dito sa Doha. Yung mga kasali sa mga Asian game. Yan po yung mga bansa na nakawagayway dyan. Asian Cup game. Yan, dito sa Middle East. Ginanap dito sa Doha, Qatar. Alright, rock and roll. So, lalabas na tayo ng Pearl. Nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo naman. Huwag ka na magsabi. Nakita nyo naman. Ang ganda ng mga view, di ba? Alright. Rock and roll to the world. Oh yeah. Delivery ng motor, ang laki ng gulong. Hindi basta-basta, hindi tinitipid. Yung mga delivery dito, mga tinatawag na semi big bike, mga delivery dito ng mga motorcycle. Lalo na pag yung mga pan-service lang ng motor, nako, grabe dito, talaga naman nagmamahalan kasi ganyan nga lang na motor, napakamahal na yan dito. Nasa parang ganun din sa atin sa Pilipinas din, kasi karamihan ng motor ganyan, halos dito yung mga delivery, hindi naman mumurahin na motor. Pinakamura siguro dito na mabibili mo na motor ay yung brand new, pinakamura siguro 120,000, 150, pinakamura na yun. Wala kang mabibili dito na mababa pa sa 100,000. Makakabili ka second hand, pero yung brand new wala, di ka na makakabili dito ng brand new na mga motor. Talaga rito kailangan mo talagang mag-ano ka rito. Pwede ka mag-service ng motor pero medyo mahal. Halos parehas lang din ang presyo ng second hand na sasakyan. Pag bumili ka ng brand new na motor dito, edi para ka na rin bumili ng second hand na sasakyan. Cash yun. Mura lang naman ang gasolina, ba't ka pa magmumotor? Sa bagay, pag ikaw gusto mo lang talaga, hilig mo lang magmotor, okay yun. Ang nakakalungkot lang, pag nagmumotor-motor ka dito, may mga area na hindi ka pwedeng magmotor. May mga area na bawal kang magmotor. Hindi naman sa bawal, pwede siya pero may time limit. Halimbawa, may curfew ang motor, hindi ka pwede pumasok ng alas 9 ng gabi hanggang umaga. Pwede ka sa araw lang, pero pag sa gabi hindi na pwede. Meron mga ganon. So papalabas tayo ng The Pearl Qatar. The Pearl Qatar. Ito, napakalupit dito ng mga condominium dito, pero mo nakalagay ron na presyo nila 13,000 real a month. So 13,000 times 15. So isang buwan mag-uupa ka
150,000 something. 150,000. Ako po, 150,000 pesos. Uupa ka sa mga building dito. Isang room lang yun, ha? Room lang yun. Isang room, may higaan, kompleto na yun. Ang kagandahan lang doon, kompleto ng amenities, siyempre. Mayroong swimming pool, may gym, lahat nandun, may coffee shop, may supermarket, nasa loob lang ng mall, ng building, hindi ka nalalayo. Saka yung yung surroundings mo malapit sa dagat, marami kang mapapasyalan, mga pasyalan, talagang maano ka sa pasyalan, mananawa ka. Ganong budget, naku po. Pero dito, magkano lang yun? 13,000 lang yun. Diba? Pero kung sa peso natin equivalent, grabing mahal. Grabing 5-star hotel siguro yung mga building na yan. Kaya meron talagang magagaling. Yung mga empleyado, mga hinire, katulad na dati nung nag-over pa ako dito, meron teacher, isa siyang professor ng college dito na galing Iran, professor siya, nagtuturo siya sa isang malaking Qatar University dito. Diyan siya nakatira. Sabi niya, hindi rin siya masaya kahit diyan siya nakatira na kondominyo. Kasi napakamahal. Pero siyempre, ang seguridad mo naman, safe na safe ka. Kasi yan kumbaga sa gwardyado talaga yung building. Ang magiging lang niya, dapat ibinigay na lang daw siya, mangupahan na lang siya. Ibinigay na lang sa kanya yung cash at mangupahan na lang siya. Pero hindi. Kinuha siya na professor tapos yun ang accommodation niya. Pero grabe, ang mahal. Yun ang isa lang privilege sa mga talagang mga professor magagaling. Halimbawa, professor ka ng mathematics or professor ka ng mga architect, engineering, tapos na-hire ka papunta dito. Kasi lahat talaga ng mga professor nila dito galing talaga sa labas yan. Mga puti, mga galing Europe, yung mga talagang malulupit. Kaya yung matatalino, syerte, yung mga pinagpala ng talino. Lahat naman tayo, pinagpala tayo ng Panginoon, kaso lang hindi pantay-pantay nga lang. Pero sa tingin ng Panginoon, pantay-pantay tayo. Pero siyempre, ang ng Panginoon, pantay-pantay tayo na ginawa. Lahat tayo may mata, may isip. Yun nga lang, yung talino, hindi ko masabi kung pantay-pantay din kasi bakit may mga matatalino, mayroong siguro yun din ay kagustuhan ng Panginoon. Pinili niya na maging matalino yung isang tao para makapagturo, or maging yung isang tao ay katamtaman lang para ikaw ay taga magbubukid ka, yung talino mo ay pang mekaniko ka. Kanya-kanyang designation yun eh. Kaya naniniwala ako doon sa sinabi ni Brother Eli. Hindi naman po pwede na gawin tayo ng Panginoon na puro mayaman. Sino na yung magtatrabaho? Sino na yung gagawa, magko-construction? Sino na yung magdadriver? Siyempre pag mayaman ako, bakit ako magpupukpuk dyan? Bakit ako maghahalo ng simento dyan, di ba? Wala nang gagawa. Kaya talagang matalino talagang Panginoon. Ginawa niya talaga na may kanya-kanyang talino yung tao. Hindi lahat ay matatalino talaga na sobra. Binibigyan lang niya ng katamtaman na talino, binibigyan niya ng skills, talagang ganon. Ganon talagang katotohanan, mga kaibigan. Mahirap mang
pagkakatiwalaan, pero yun ay gawa ng Panginoon. Hindi talaga po pwede pare-parehas tayo matatalino. Pare-parehas tayo binigyan ng buhay, parehas tayo binigyan ng isip, mata, lahat, tainga, kamay. Yung iba, wala. Kagustuhan lang yan siguro yun. Or nasa tao na rin ng pagkukulang. Tulad ng pinanganak na walang mata, walang kamay, walang paa. Yung magulang kasi na nagsilang nun may pabayaan siguro. O talagang gusto lang talagang bigyan ng Diyos ng konting paalala. Pero wag ka, meron mga putol pero ang gagaling. May utak. Lalo pa yung may mga kompleto ng kamay at paa. Yung bulag, talo pa yung nakakita. Nandito na tayo sa Waste Bay. Yan. Tornado Tower, yung nakikita natin doon na kulay. Yan. Ano bang kulay yan? Nakikita nyo ba kung anong kulay yan? Yung may mga guhit-guhit. Tornado Tower yan. Saka itong dito sa kaliwa ay Marriott Hotel yan. Social na hotel din yan, bigatin. Kaya pag dyan ka napatrabaho, medyo siguro maganda rin ang sahuran dyan. Pero alam nyo, ang katotohanan talaga, meron maganda yung, halimbawa nagtatrabaho sa pero minimum lang. Tulad sa Pilipinas, di ba? Ang ganda-ganda ng trabaho, pero ang sahod, minimum lang. Ay, nako. Magdidepende talaga sa tao yan kung ano yung pakinabang sa'yo ng kumpanya. Normal yun. Kung ano yung pakinabang sa'yo ng kumpanya, yan ang ibibigay niya sa'yo. Saktuhin natin 15 minutes. Saktuhin natin dumating ako doon sa pupuntahan ko. May deliver tayo doon sa Condom Tower na tinatawag. Sa Condom Tower. Sana makaparking tayo doon para makabili tayo ng samosa, yung malaking samosa. Sarap yun. Nahanap-hanap ko talaga yung palaman niya ay gulay na giniling. Sarap siya. Ewan ko kung paano ginawa yun. Pero masarap siya. Maganda. Kasi gulay siya. Yun nga lang yung pagprito nun, kung hindi ko alam kung paano ginawa. Kasi pag mga luto ng ibang lahi, puro naman mantika yan. Ano sila sa mantika talaga. Military. May military patawid. Oh yeah, rock and roll. Rock and roll to the world. Yan ang Tornado Tower. Napakaganda niyan pag gabi. Talagang litaw na litaw yung building na yan kasi punong-puno ng ilaw yan. Pero pag araw, parang simpleng building lang siya. Parang poste lang. Yung Tornado Tower na yan ay nandyan yung US, Europe na mga immigration. Yung immigration nila. Embassy, kumbaga. Nandyan yan sa loob ng building na yan. Hindi ko lang alam kung anong floor. Sa mga Europe, katulad ng Norway, ganun. America, at saka Canada, England, kung saan, basta parting Europe, parting America, nandyan yung embassy nila. Sa ano na yan, sa loob ng building na yan. Yung Tornado Tower na yan. Unlike sa ibang mga embassy, ibang bansa, nandoon sa mga bahay-bahay lang. Diyan, hindi basta-basta dyan. Talagang pero dito talaga guys sa Qatar, walang mahirap talaga dito na mga residente nila. Bakit may walang mahirap? Sagot sila ng gobyerno, may sinasahod sila sa gobyerno. Lahat libre din sa kanila. So mayroon silang binibigay ang gobyerno. Nasa iyo na lang talaga kung paano mo paunlarin.
bibigyan ka ng gobyerno ng bahay, yung mga anak mo, libre pag-aaral, lahat libre. Sumasahod ka sa gobyerno kahit wala kang ginagawa. Kita mo naman, disiplinado sila. Yung hindi lang disiplinado dito, yung mga bata pang katari. Pero pag yung may mga edad-edad na, disiplinado na yan. Pero siyempre, ayaw din nila na pride din sila sa, siyempre, lugar nila to. Hindi mo sila, ano yung gusto nila, yun ang masusunod. Tayo naman nangangamuhan lang tayo rito. Wala tayong magawa. Bansa nila to. Pero hindi naman sila nangapi masyado na walang dahilan. Pero minsan, may discrimination pa rin. Pero kukunti lang yun. Mas marami pa rin yung matitinong katari. Nandito na tayo sa, malapit na tayo dito sa Condom Tower. Ayan o, Tornado Tower. Ito yung din sa kanan natin. Ayan, Tornado Tower yan. Yan ang sinasabi ko na nandyan yung mga embassy ng mga Europe country. Ayan yung mga flag nila o. Canada. Nandyan o. America, British, lahat yan. Yung Europe country nandyan yan. Mga sosyal doon nandyan. Dito na tayo sa Condom Tower, dito sa bandang natin, bandang kaliwa natin. Petroleum naman to dito sa kanan. Tawagin natin yung guardia kasi mapaparada tayo. Pai Restaurant Delivery. Pai Restaurant. Para makaparking tayo kasi wala kang parking sa labas, punong-puno. Pero dito tayo paparking. Para alam kung paano makakasya rito. Ano yung obra? At naman yung obra tayo. Hindi kaya. Tabi na lang tayo rito sa hindi tayo pwede makapag-U-turn. Tatabi na lang muna natin dito. Bye bye!